ang iyong mga anak sa lugar na ito upang ikaw ay sambahin, dakilangin sa Espiritu at katotohanan, dakilang Diyos. Buong puso kami na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Tunay nga po, Panginoon, samahan niyo po kami, O God. At ikaw, Panginoon, O Diyos, ang pumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy namin maranasan ang iyong presensya at pagdaloy, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Tinatagupilit po namin, Panginoon, ang buong katagumpayan ng dakilang Diyos sa gawain ito ay ang tinapo namin sa gabing ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po tayo po ay sinasabi ng Diyos na buhay. Hallelujah. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Come on.
patuloy po natin itaas ang kanyang dakilang pangalan. Hallelujah, siyang Diyos na hindi nagbabago. Siyang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Siya ay Diyos na walang katulad. Kaya anuman yung ating mga ninanais sa gabi ito, hallelujah. Deserve po natin yung mga bagay, hallelujah, na makalangit. Amen po ba? Praise God. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. At damin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Alam ng Diyos na sa gabi ito, hallelujah, kakatagpuin ka niya sa lahat ng ating mga pangangailangan namin. Hallelujah. Sige po, awitin po natin ang awit na ito mula sa ating mga puso. Gawin po natin panalangin. Hallelujah. Mula sa ating mga puso. Mga
Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat ngayong gabi, Panginoon. Narito ang iyong mga anak, Panginoon. Nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Hindi Panginoon ng awa, abang, Panginoon. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Pagkukulang, Panginoon. Maraming pong salamat ngayong gabi, Panginoon. Narito kami, Panginoon. Malakas, malusog, at nakarating, Panginoon, ng ligtas, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Kaya napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa kabilang, Panginoon, ng aming mga pagkukulang na salanan, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, nagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya dalangin kami, Panginoon, maging gawain ngayong gabi, Panginoon. Kami samahan, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga nangihina, Panginoon, nanlulubaybay, sa lahat, Panginoon, may mga problema, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, kayo ang kumilos, Panginoon. Kaya dalangin ako, Panginoon, maging gawain ngayong gabi, Panginoon. Uuwi kami, Panginoon, na pinalakas, pinagpala, Panginoon, at alam ko, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. Patuloy mo kami, Panginoon, pagpapalain, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, at maging gawain ngayong gabi, Panginoon. Mula umpisa hanggang matapos, Panginoon, ng gawain mo, buhay kami, Panginoon, na matagumpay, Panginoon. Punong-puno, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, ng aming mga buhay, Panginoon. Maging ang aming tagapagsalita, Panginoon, aming Pastor Glenn, Panginoon. Bigyan mo sa Panginoon ng karunungan, Panginoon, at malakas na matibay na pananampalataya, Panginoon, at patuloy mong gamitin sa Panginoon sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat at patuloy mo sa Panginoon na palakasin, Panginoon, pagpalain, Panginoon. Maraming pong salamat. Gusto mo kayong aming salamat sa langit sa Panginoon. Yan, sige po, tayo po yung makakaupo na. Hallelujah. Yung nandun po sa likuran ay may pakatlo po dito sa harapan. Praise God. Hallelujah. God is good. And all the time. Amen. Pakisabi po sa katabi mo, ako'y nagagalak dahil nakita kitang muli. Yung meron pong ngiti. Amen. Hallelujah. Yung katabi mo, yung walang katabi. Yung likod. Ayan, yung likuran. Ayan, dito, marami pang bakante. Dito sa, mas mainit po dyan, banda sa likod. Ayan. Kaya isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. At nandito po tayo sa gawain po ng ating Panginoon sa ating Sunday night service. At welcome po sa gawain po ng ating Panginoon, ang lahat ng mga anak ng Diyos na walang sawa po na sumusuporta sa gawain ng ating Panginoon. At naniniwala po ako na yung ating mga sakripisyo sa kaharian ng Diyos, nandito ka kaninang umaga, nandito ka ng Wednesday, nandito ka ng Friday, at nandito ka muli ngayong gabi. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Dahil ang Diyos po ay tunay na hindi po nagpapabaya sa kanyang mga anak. Amen. Dumaan po yung matinding bagyo. Amen, di ba? Nabalitaan niyo po ba na ang bagyong ito ay malakas? Anong signal po ang bagyo? Signal number? Sino yung nanonood ng TV? Signal number 3? Ayan. Yung super typhoon daw, pero ang mga anak ng Diyos dito po sa lugar ng GKMCC Salawag, amen, ay kunting ulan lang. Amen. At hindi po nagpapahadlang sa ulan. Amen. At salamat sa mga kabataan kaninang hapon ay hindi rin sila nagpahadlang sa ulan, no? At nangaral po sila, nag-street preaching po sila. Yan po ang kanilang desire, yung meron po sila na kagalakan na ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Salamat sa mga buhay ng mga kabataang ito at halos ayaw niyang umuwi dahil excited.
Amen. Mangaral ang salita ng Diyos. Amen. Yan po yung hinahanap po ng ating Panginoon. At pagpalain po kayo sa desire ng inyong puso na yan. At maging nga po pala sa nakikinig, sa nanonood, yan po sa ating live streaming, ay welcome po kayo sa gawain po ng ating Panginoon. Diyan lamang po kayo at patuloy na manood sa gawain po ng ating Panginoon at ang Diyos po ang patuloy na magpala sa inyong buhay. Maging ang lahat po na nandito, sino po ang pinagpala ng Diyos? Amen. Hallelujah. Kaya huwag po tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Huwag po tayong matitinag. Amen. Anong sabi po doon? Huwag kang mag-worry. Amen. Sabi po, but you need to praise the Lord. Amen. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos po ang patuloy po na magpapala sa ating mga buhay. Kaya tayo po ay dadako muna sa ilang mga paalala sa ating gawain ng ating Panginoon. At sa lugar na ito ay meron pong 4 na beses na gawain ng ating Panginoon. Amen. Gawain ng Wednesday, Friday. Ito po ang ating midweek service. Ganap po ng alas 7 ng gabi. At tuwing Sunday po ay ganap po ng umaga, alas 9 ng umaga ay meron po tayong Sunday School. Kaya ipanalangin nyo po, pag nabakit po yung ating isang kwarto po dyan, ay ang mga kabataan, mga bata, amen, ay magsisegregate na po tayo. Kaya merong mga merong mga adult, ayan. Mga adult ay separate na po natin yung ating mga kabataan. Amen po ba? Kaya maging excited po tayo na dumalo sa gawain po ng ating Panginoon. At bago po ang gawain ay panatilihin po natin. Maging attitude po natin na manalangin po muna tayo bago ang gawain po ng ating Panginoon dahil doon po sasamahan po tayo ng ating Diyos. Amen po ba? Dahil ang mga anak ng Diyos ay mga mapanalangin yan. Diba? Sabi po, pray without ceasing. Kaya manalangin po tayo araw-araw at bawat isa sa mga nagmi-ministeryo ay na nagpapagamit ng buhay, handang italaga ang inyong mga buhay. Amen. Pahalagahan po natin ang mga ministeryo at ang panalangin araw-araw. Diyan, dahil dyan po tayo kakatagpuin ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo dyan? Amen. At yung ating supposed to be ay Jubilee Night po natin. No, ipagpaumanin niyo po sa mga ilan kanina dahil excited po na pupunta po ng Jubilee Night. Pero hayaan niyo po, mas lalong maging excited kayo sa darating po na Sunday dahil na-move lang po yung ating Jubilee Night at naniniwala po kung meron pong purpose po ang Panginoon. Amen po? Kaya next Sunday po ang ating Jubilee Night. Kaya abangan po natin. At ano pa? Meron po tayong discipleship training every second Monday of the month. Kaya pagkatapos po ng Jubilee Night next week, ay meron po tayong discipleship training. Excited po ba ang nais na magpaalagad sa Diyos? Amen. Actually, lahat po tayo ay alagad ng ating Panginoon. Tama po ba? Dahil yun po ang purpose ng ating Panginoon kung bakit po tayo nandito sa gabing ito. Amen po ba? Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? No, hindi lamang po para sa ating sarili, kundi atin pong maihayag ang salita ng ating Panginoon. At dito po tayo matututo, tuturuan po tayo kung paano po tayo sumunod bilang mga alagad ng Diyos. Mabuting katiwala ng ating Panginoon. At ganoon din po, malapit na rin po ang lahat ng mga kalalakihan. Warriors! Nagulat yata. Buti iso ba yung ating alaga, no? Pag sinabing warriors, ang sasagot po ng mga warriors ng mga kalalakihan, ahu! Ako mababayan kaya, aha! Ayan, so, yung mga warriors, mga kalalakihan, magkakaroon po ng Men's Leadership Summit. Ngayong darating na October ba yun? October? No, meron po, paghandaan niyo po yan at alam ko po, gaganapin po yan doon po sa Puypuy, Laguna, doon po sa ating campsite at paghandaan niyo po yan dahil alam ko meron po yan na entrance. Siyempre naman po dahil yung paggaganapan po ay isang malaking lugar. So, mag-excited, alam ko po, gaganapin po yan, wala pong pasok yan. So, bakante po tayo, free po tayo,
Dahil naniniwala po ako ang bawat isa ay hubugin ng ating Panginoon, mga kalalakihan sa lugar na ito. Mga tatay, mga kabataan, amen. At syempre, meron din po ang mga kagbabaihan. So katatapos lang po, last June. So mga kalalakihan naman po ngayon. Amen. At nawa ay patuloy po ninyong ipanalangin, no? Isaman po ninyo sa panalangin yung mga gawain po natin sa ating bayan po, yung ating mga prayer request sa araw-araw. Pwede nyo po yung picturean, pwede nyo yan isulat sa inyong notebook. Amen. At paalala nga po pala doon sa mga nais po na matuto talaga ng salita ng Diyos, ay huwag po tayong dumalo sa gawain na wala po tayong dalang notebook, ballpen, no, dahil atin pong isusulat kung ano po yung ating natutunan. Dahil minsan po tayo makakalimutin. Aminin. Amen? Makakalimutin po tayo. Sa ngayon, alam na alam natin yung tinuro ni Pastor. Kaya nga, nung nagtanong si Pastora Mel na kung ano yung napag-aralan ng Sunday, sa Sunday school, wala po nakasagot. Sabi niya, nalulungkot po siya. Kaya nawa ay para hindi po natin makakalimutan at naniniwala po, alam niyo po ba na yung inyong sinusulat na yan pagdating ng araw at kapag kayo tinawag ng ating Panginoon, mag-Bible study, no? Yan po ay gagamitin po natin para magpahayag ng salita ng Diyos. Amen po? At matututunan po natin yan. So, yun po yung mga paalala at kung meron pong karagdagan ay ang ating butihing pastor na lamang po. Kaya, sa gabing ito, amen, tatawag po ako ng isa lang po na magbibigay ng patotoo at kung meron po sa mga adult, ayan, pwede po bang tawagin po ang ating kapatid si Sister Lenny, amen, na magbigay ng salamat sa ating Panginoon at kung ano po yung kanyang great testimony, paano siya nakakilala sa ating Panginoon. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Diyos sa kanya ng Sister Lenny. Magandang gabi po sa lahat ng sa Panginoon. Hindi ko po alam kung saan po ako magsisimula. Kasi po nung that time na niyayakan po ako ng ate ko, parang sarado po yung isip ko sa larangan sa pag-charge, sa pagbabible. Sarado po talaga yung isip ko. Then, lagi ko sinasabi sa ate ko, lagi sinasabi niya sa akin, tumawag ka sa Panginoon, buksan mo ang puso at isip mo, i-ano mo yung buhay mo sa Panginoon sa isa. Sabi ko, sabi ko ganyan, huwag mo pilitin. May tamang panahon tayo dyan. Sabi ko, ayoko kasi nang pinipilit. Ayoko nang pinapangunahan. Ito lang po. Pero, hindi ko alam nung dumating ako sa mabuhay. Nagpapasalamat po ako sa buhay ni Pastora Mel dahil parang siya yung pinadala ni Lord na gumabay sa akin at sa mga pamangkin ko para makakilala po akong muli. Nagpapasalamat po talaga ako, Lord. Noong that time na lilipat ako dyan sa mabuhay, parang sabi ko, paano kaya ako? Wala na yung makakilala ko, wala na yung mga kapitbahay ko na pwede kong lapitan. Sabi ko, paano kaya ako magsisimulang muli? Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Ikaw nang bahala kung saan mo ako dadalhin. Sabi ko ganyan. Sabi ko, saan kaya ako hahanap ng church na makakapagsimba kami ng mga pamangkin ko? Kasi yun lagi yung sinasabi ng ate ko na, Lenny, dalhin mo yung mga pamangkin mo sa mag-church kayo sa tuwing Sunday. Lagi sabi ko, paano ba naman ako makapag-charge? Sabi ko ganyan, sa Sunday, sabi ko, ang dami-dami namin. Sabi ko ganyan, ang layo-layo ng sinasambahan namin actually sa Dasma po, Church of God. Napakalayo. So, ang pamasahe po namin, inaabot po ng 600 plus back and forth. Sabi ko, paano ko maipuprovide yun? Samantalang wala na akong negosyo, walang trabaho yung asawa ko. Sabi ko, paano kaya yun? Sabi lagi ng ate ko, si Lord ang magpo-provide niyan. Matuto ka lang magtiwala sa Kanya.
sabi ko, hindi na ako umimik kasi pag ganun nagsasalita ng ate ko, tumatahimik ako para wala na kaming pagtatalo. Dumating yung lumipat na ako. Siguro, Webes yata yung nakilala ko, si Pastora Mel. Sabi niya, kung saan daw ako nag-church. Sabi ko, malayo pa ako, Pastora. Tapos, in-invite niya ako dito. Sabi ko, parang ang saya-saya ko noon. Parang hindi ko alam yung pakiramdam ko na parang ito na siguro yung pinadali ni Lord na kasangkapan na umalik ulit ako muli. Kasi kung parang dati nakakilala ako, pero parang naano ko sa negosyo, nawala yung isip ko para puro pera, kita. Parang yun na lang yung tumatak masaya. Tapos nung makilala ko si Pastora Mel, parang nabuhayan ako ng loob. Tapos sabi ko, Saturday ng umaga, sabi hindi ko alam kung si Jam or si Dayan, sabi ng pamangkin ko, Nini, sabi ni Ate Dayan, kung mag-church daw tayo bukas, sabi ko, naglalaba ko kasi kung init ng araw, hinahabol ko para matayo yung mga sinampay ko, sabi ko, sige sabihin mo, bababa ako, sabi ko, mamaya ko na sasabihin na kasasama tayo. Tapos, eto na hapon, nakababa ako sa tindahan, sabi ko, alalang talaga ako. Hindi ko alam ba't ako nag-aalala. Sabi ko, naku, sarado na yung tindahan. Sabi ko, saan ko kaya hanapin si Pastora? Hindi ko naman kasi alam pa yung bahay nila. Wala pa talaga, hindi pa namin alam. Sabi ko, ano kaya yun? So, dumadating na yung gabi. Ano kaya yun? Magsisama kaya ako? Sabi ko, ano kaya kung sa church agad na ulit ako magsimba kahit malayo, basta may simba ko ba ako yung mga pamangkin ko. So, mag-aalas 9 na, sabi ko ganyan. Wala pa, sabi ko, Kim, ano bang pangalan ni Pastora doon sa FB? Iba pa yung binigay sa akin pa. Switch ako ng switch, hindi ko makita. Sabi ko, Kim, wala naman eh. Tapos, praise God, kahit alas 9 na ng gabi, dumating si Pastora Mel at talagang dinilig ni Lord na makapag-church kami ng Sunday. Sabi ko, Lord, praise ko lang talaga ako sa aking laban. Ito na ako, doon talaga magbabalik ako sa iyo. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, tapos yun na, nung Sunday, nagsimba na ako. Nung parang ang pakiramdam ko, parang welcome talaga ako sa church na to talaga sa iyo. Thank you, Lord. Kaya, sabi ko, parang yung that time, parang nagdire-diretso lang. Kaya, may something na Webes, parang, Miraculous, nung unang linggo umattend ako, sabi ko, parang okay na yung sarili ko. Tapos nung hindi na naman ako umattend ng next na week, parang, nababago na naman, nagagalit na yata sa akin si Lord. Sabi ko parang, kasi nung unang week, parang, inilising ako ng madaling araw, mag-Bible, parang bumubulong sa akin, inilising ka na, at mag-pray ka, mag-Bible ka. Talagang, kahit antok-antok ako, gigising talaga ako para mag-pray sa kanya. Thank you, Lord. Tapos, nung hindi na ako matendang isang next week uli, parang nagtapo yata sa akin si Lord kasi hindi niya ako ginigising. Sabi ko, naku Lord, sabi ko ganyan, sorry, sabi ko ganyan kasi, parang may, na, hindi ako makati kasi, tulad nga, tinamaan ako sa salita ni Pastor kanina, minsan yung financially talaga, hindi ako mahiya mag-share, talagang dumadaan ako sa point na yun, kasi walang trabaho yung asawa ko. Pero sabi ko nga, ikaw nang bahala, Lord, sa akin. Talagang inaalay ko na sa kanya talaga yung buhay ko, kung saan niya ako dadalhin. Sabi ko, ako, magpapaano ka lang ako. Sabi ko, awa ng Diyos naman ako, nakaka-recover ako. Sabi ko, tulong talaga ng panalangin. Walang hindi magagawa kung hindi tayo taimtim na mananalangin. Yung faith talaga natin kay Lord, kailangan natin kumapit talaga. Kailangan hindi talaga yun mawala. Yun lang po. Share. Thank you. Praise God, hallelujah. Kita mo yung ginagawa ng Lord sa buhay ng bawat isa. Ang kailangan lang talagang makita ng ating Panginoon, yung ating wholeheartedly na pagtugon sa ating Diyos. At ang Diyos, mayroon talagang ginagamit ang ating Panginoon. Kaya napakalaking bagay, amen, yung mga instrumento ng Diyos sa ating buhay. Kaya salamat sa buhay ni Sister Len.
Amen. Magpatuloy lang sa paglilingkod sa ating Panginoon, whatever the situation, ano man yung ating nararanasan sa ating buhay, talagang dumadating yan. Amen. Pero ipapakilala ng Diyos yung tunay na naglilingkod at hindi naglilingkod sa Kanya. Amen? Kaya andun po yung comfort ng ating Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Amen. At sa gabing ito, amen, sa susunod na po yung iba, i-reserve nyo po yung inyong mga testimony. At sa gabing ito, tayo po ay nadadako na sa pinakamahalagang bahagi ng salita ng Diyos. Handa na po ba ang bawat isa? Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, makikinig na tayo. Huwag mo na akong kakausapin. Ayan, yung mga kabataan po dyan, paulit po, dito, dyan, dito, extend kayo. Meron pa dito, bakante. Chikahin na dito sa harap. Ayan, kasi pag dyan kayo sa likod ay magkikwento, sayang po yung mapapakinggan na salita ng ating Panginoon. Mag-focus po tayo, kaunting oras lamang po ito dahil sayang po yung bihis mo, sayang yung pamasahe mo, kapag hindi mo napakinggan ang boses ng Panginoon. Amen po? Kaya sa gabing ito, tayo po ay tumayo at i-welcome po natin ang ating tagapagsalita, walang iba, ang ating butihing pastor. At higit sa lahat, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Itaas po natin yung ating mga kamay. Natin niyo po yung ating mga ulo. Nakapikit po lahat, wala po nakabilan. Ating babasahin ko po yung ating pag-aaralan. Ay sa puso natin kung ano yung mensahe ng Diyos para sa atin. Sabi po na aklat ng Deuteronomy chapter 31 verse 6. Ito po ang sabi ng Biblia. So be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Sabi po sa wikang Tagalog, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwanan ni pababayaan man. Diyos po magpala sa kanyang mga salita. Natin pag-aaralan ngayong gabi at ating manalangin. Salamat na marami. Pinupuri ka namin at sinasamba. Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila, Diyos na may likha na lahat ng bagay. Salamat po, dakilang Ama. Tunay ng utang na loob po namin sa inyo, mga bagay, Panginoon, na meron po kami. At yung mga bagay na darating pa sa inyong mga buhay, ngayon pa lang ay ipinagpapasalamat na po namin sa iyo, na lahat ng ito. Napakabuti mo dahil ngayong gabi, itinakda mo po uli na kami po ay magkakasama-sama at pagdumuklo mo po kami, Panginoon, sa isang pananampalataya at espiritu. Sa gabing ito, dakilang Diyos, wala pong ibang mahaya kung hindi ang kapangyarihan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Hayaan niyo po ng iyong mga salita na nagmumula mismo sa iyong mga labi, dakilang Diyos, ang siyang bibigay sa amin, Panginoon, ng lakas ng loob, tapang, upang sa anumang digmaan, dakilang Diyos, ano man yung aming mga pinagdadaanan, Panginoon, paghawakan po namin ito at manatiling matatag, dahil alam namin ang nangako sa amin at ang isasalita para sa amin ay Diyos na makapangyarihan at Diyos na walang imposible. Samahan niyo po kami ngayong gabi ng bilang mga buong puso kami nagpapakumbaba sa inyo, pakalinisin niyo po ang mga puso. Huwag niyo pong hayaan na mahadlangan po ito ng mga anumang klase ng kasalanan. Pagmamataas, dakilang Diyos, na wala ng pananampalataya sa iyong mga salita.
Magrema ang lahat ng ito. Hindi lamang, Panginoon, hallelujah, mapakinggan, kung hindi ito po ay manatili sa aming puso, because, Lord God, our hearts is the storehouse of your words, dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami. Nasa iyong muling pagbabalik, dakilang Diyos. Nasumpungan niyo po kami, Panginoon, na matatag pa rin sa aming pananampalataya. Naglilingkod pa rin sa inyo, ginaganap pa rin namin ang kalooban ng mga dakilang Diyos. Ano man yung mangyari, hindi kami titigil. Kami po magpapatuloy, Panginoon, upang mabigyan ka ng karangalan sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin sila sa mga pinapasalamatan. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo at ang lahat ay bibigyan ng malakas na Amen. Amen. Welcome po ang bawat isa sa gawain po ng ating pong Panginoon. Masaya po ba bawat isa ngayong gabi? Amen. Amen. Hallelujah. Welcome ka sa gawain ng Diyos. Maging sa mga viewers po natin, kagalakan po muli namin na kayo po ay nakatunghay, nanonood at sinasamahan kami sa pag-aaralan natin ngayong gabi. Amen. At naniniwala ako sa anumang lugar naroon ka, sa bansa ka man naroon, ay hindi ka extended sa mga pagpapalang ipaparating sa ating lahat ng ating pong Panginoon. Amen po. Sa lahat ng mga sumasampalataya, Diyos po magpala sa ating mga buhay. Kaya ngayong gabi ay nais ko pong amen, mangaral sa paksang keep going no matter what. Sumasampalataya ka ba o kaya mo bang lakaran itong mga salitang napapakinggan mo ngayong gabi na you have to keep going no matter what? May kausap pa ako ngayong gabi. Kaya habang ikaw ay nagpapatuloy, kahit anuman yung naranasan, sabi ng Biblia, be strong and courageous. Amen? Be strong and courageous. Do not be afraid. And do not panic before them. For the Lord your God will personally, take note, personally go ahead of you. Amen? Kapag sinabing personally, sa Tagalog niyan ay siya mismo. Hindi tao, kundi siya mismo, amen, ang kasama natin. Tama po ba ngayong gabi? He will neither fail you nor abandon you. Kaya Diyos po magpala muli sa kanyang mga salita. At naniniwala ako, kapatid, amen, kapag buksan mo lang ang puso mo ngayong gabi, amen, hallelujah, hindi ka lang palalakasin ng ating pong Panginoon, kundi, amen, makikita mong sarili mo lumalaban na nakikipagdigma na malakas ng loob, amen. At masumpungan ka ng ating pong Panginoon na humahayo na mag-isa, nangangaral na mag-isa, nagba-Bible study na mag-isa, amen, hindi ka na tinitext, amen, pumupunta ka na ng kusa sa gawain ng ating pong Panginoon. Bakit? Naging matatag ka na, matapang ka na, at hindi ka na natatakot, ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay. Amen po ba? Isang malakas na palakpak para kay Jesus. At ito po ay matunghayan din natin sa buhay ni Gideon. Kilala niyo si Gideon, hindi si Pastor Gideon. Amen. Siya po ay isang kabataan, mga kapatid, na kung saan, amen, hallelujah, bata na parang pagkaramdam niya ay wala siyang kakayanan. Pero lagi natin tatandaan, amen, hindi ikaw, kung hindi ang Diyos. It's not all about you, but it is always all about God. Amen po ba? Amen po. Kaya lagi natin isipin, it will always be about God. And hindi ito ay para sa atin. Kaya basahin ko lang sa aklat ng Hukom chapter 6. Ito po ay tungkol sa buhay ni Gideon. Hallelujah. Lalaptop tayo po sa verse 11 ng chapter 6 ng Hukom. Dumating si Oprah ang anghel ni Yahweh. Anong sabi? Dumating sa Oprah ang anghel ni Yahweh. Naniniwala ka pa ba sa anghel ngayong gabi? O, para mahina yung amen mo, naniniwala ka ba talaga na meron pang mga anghel sa pagkapanahonan natin? Palapakan mo ang ating pong Panginoon kung naniniwala ka. Ibig sabihin, God keep on sending angels in your life. Hello! Kaya napakinggan ko yung patotoo ni Pastora Lynn, Sister Lynn. Amen.
Sabi niya, nagpapasalamat ako sa buhay ni Pastor Amel na ginamit na instrumento upang muli ay dalhin siya muli ng ating pong Panginoon sa paglilingkod. Kaya purihin natin ang ating pong Panginoon. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Nagbibigay siya ng iba't ibang kaparaanan. Amen. Para yung mga taong dating naglilingkod, tumalikod, ibalik muli ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Amen po. Kaya mapalad po tayo, binigyan tayo ng tsansa ng ating pong Panginoon. Kaya Pastor Amel, marami ka pang aabuting pamilya. Amen. Magpakasigasig ka lang. Amen. Marami pang lugar sa bansang ito na pwede kang nagamitin ng ating pong Panginoon. Huwag ka lang mag-stay sa Mabuhay 2000. Amen. Marami pang lugar diyan. Meron pang Tansa, meron pang Tres Martires, amen. Meron pang saan mo gusto. Huwag ka mag-alala, lakasan mo lang ang loob mo, amen. Sasamahan kayo ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya sabi po ng aklat ng hukom, dumating sa Opra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas na buhat sa angkan ni Abiser. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiig noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Ano yung gumigiig? Ano yung gumigiig? Amen. Alam niyo ba yung gumigiig? Ha? Nagigiling ba yun? Na ginagamitan ng paa, tumigil. Ganon. Ganon. Yun ba yun? Maliliit ng palay. May nagtitiktok na pala, hindi pa gumigiig. Pero wala pa namang tiktok no? Kaya nagigiig siya. Hallelujah. Upang hindi siya makita ng mga kasalukuyang gumigig noon ang trigo sa pisa ng ubas, patago ang kanyang pag-iig upang hindi siya makita ng mga Midianita. Kasi ang isa sa pinaka-mortal na enemy, mga kapatid ng mga Israelita noon ay ang mga Midianita. Amen po ba? Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumaiyo si Yahweh, ang magiting na lalaki. Grabe. Sabihin mo nga sa katabi mo, magiting na lalaki. Hallelujah. Amen. Magiting. Pag sinabing magiting, matikas, malakas ang loob, matibay. Amen? May paninindigan. Amen? Hindi niya nakita ni Gideon sa kanyang sarili. Hallelujah. Kaya sumagot si Gideon, mawalang galang na po kung talagang kasama namin si Yahweh. Bakit ganun ang nangyari sa amin? O parang kanina lang, yung ating pinag-aaralan. Amen? Hallelujah. Minsan, ganun nga talaga. Hindi lang minsan, madalas. Hallelujah. Kung kailan ka naglingkod, kung kailan ka naging tapat sa atin pong Panginoon, pakiramdam mo, wala namang Diyos, yung Diyos ay hindi tapat sa iyo. Amen? Pakiramdam mo, kung kailan mo kailangan ng atin pong Panginoon, amen, doon naman siya wala. Yun yung pakiramdam mo, pero hindi yan totoo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi yan totoo. Hallelujah. Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noong gaya na ikwento sa amin ng aming mga ninuno kung paano sila ay iniligtas niya sa Ehipto. Pinapabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Sabi rito, gamitin mo ang iyong buong lakas. Amen po ba? So, ibig sabihin, hindi dahilan, hindi ka pwedeng magkampante o hindi mo pwedeng panghawakan yung salitang mananampalataya ka, okay na sa'yo. Hindi po pwede yun. Kung hindi, amen, meron kang gagawin, amen, sa kaharian ng ating pong Panginoon. Katulad po ng sinabi ng anghel, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ang tanong, kaya ba ni Gideon mag-isa yun? Hello, kaya ba ni Gideon yun? Hindi kaya ni Gideon yun. Hallelujah. Kaya sabi pa rito, ako mismo ang nagsugo sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maligtas ang Israel, ang aming angkan, ang pinakamahina sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahamak sa pamilya namin. Kadalasan mapapakinggan mo ito sa mga Kristiyano. Yung mga ganitong dahilan. Amen?
Tapikin mo yung katabi mo, di ba? Sabihin mo, di ba? Kapag pinag-uusapan dahilan, maraming Kristiyano, ang daming dahilan. Amen po ba mga Kristiyano ngayong gabi? Sabihin mo, huwag ka na magdahilan kasi. Ano kung wala kang pera? Hadlang ba yun para makapagsamba ka sa ating pong Panginoon? Amen? Ano kung may sakit at karamdaman ka? Yung bang nasakit mo ay mamamatay ka kapag pumunta ka ng church? Amen? Kaya ito yung problema sa mga taong mananampalataya. Kapag may sakit, hindi na pupunta ng church. Kapag pagod na pagod siya, hindi na siya pupunta ng church. Bakit? Magpahinga na lang sa bahay. Sabihin mo, wag ganon. Amen? Hindi dahilan yan ng mga Kristiyano. Tama ba? Hello? Ay, hindi mo na ako makapag-church kasi napakabigat. Ang dami kong problema, ang dami kong inaalala. Kapatid, baguhin mo na. Ang tagal-tagal mo ng kaisipan yan. Hanggang ngayon, yan pa rin yung kaisipan mo. Tama po? O, di ba? Kapag may sakit, Kristiyano, amen, kahit gaano kalayo yung hospital pupuntahan, pero sa church na napakalapit, hindi makakapunta. May tama ba tayo? Amen? Tama po ba mga mananampalataya pinagsasabi ko rito? Maraming ganong Kristiyano, napakalayo ng hospital. Pilit puntahan, amen. Sa akala ay gagaling siya doon. Ang hindi niya alam, hindi hospital ang magpapagaling sa kanya, hindi doktor ang magpapagaling sa kanya, kung hindi yung lugar na kung saan, amen, sasamahan siya ng ating pong Panginoon at walang iba kung hindi ang gawain ng Diyos sa lugar na ito, dito sa pagagalingin ng ating pong Panginoon. Amen? Dito sa tangat ng Panginoon ng Diyos, dito sa sasamahan ng ating pong Panginoon, at dito lalakas yung kanyang loob. Kahit may sakit siya, alam niya, gagaling at gagaling siya. Hindi siya pupunta ng ospital, amen, kundi pupunta siya ng simbahan dahil naniniwala siya, amen, pagalingin siya bunga ng kanyang pananampalataya. Ganyan ka ba kalakas ang loob? Kapag nagkasakit ka, ay hindi pwede. Hindi ako pwede hindi makarating sa gawain ng ating pong Panginoon dahil alam ko, paghakbang pa lang ng hagdanan, amen, naniniwala ako, pagagalingin ako ng Diyos. Amen? Pagagalingin ako ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Si Gideon, ang daming dahilan. Parang yung katabi mo, parang ang dami din dahilan yan dati. Amen? Maraming dahilan yan. Ang daming module. Wala na module ngayon. May face-to-face na. Bakit hindi ka nakapag-pray? Amen. Ay, marami pang utos, marami pang mga ginagawa. Hallelujah. Pwede ba huwag niyo nang may dahilan yung mga mababaw na dahilan niya? Mas mabuti pa, manahimik ka na lang. Sorry ka na lang, Lord, sorry, hindi ako nakapag-pray. Kasi kung pagbabatayin mo dahilan, diyan mo makikita o diyan makikita ng Diyos kung gaano ka pakababaw na isang mananampalataya. May kausap ko ba kung ngayon gabi? Amen? Napakinggan mo na, magpakatatag ka, lakasan mo ang loob mo, sasamahan kita saan ka man naroon. Bakit matatakot ka ba? Kung alam mo, kasama mo ang ating pong Panginoon, bakit yung matatakot? Isang daing mo lang, amen, merong Diyos na tutugon sa iyo. Sabi ko, isang pangungusap mo lang, merong Diyos na tutugon sa iyo. Pananampalataya mo, amen, hindi ka bibigay ng ating pong Panginoon at mangyayari nga yung mga bagay na hinihingi mo. May cancer ka, gusto mong gumaling, gagaling ka. Bakit? Bunga ng pananampalataya mo yan eh. Amen? Pakiramdam mo, hindi ka gumagaling, kapatid, hindi ka papatay ng cancer mo kung may cancer ka. Amen? Dahil naniniwala ako, merong takdang panahon talaga ang Diyos na itinagda na sa buhay mo kung kailan ka mawawala, regardless kung may cancer ka mawawala. Amen po ba? Maraming may sakit na yun, hanggang ngayon, buhay pa rin. Hindi gumaling, hindi naman namatay. Tama? Ay, bakit Lord, hanggang ngayon, hindi pa rin ako gumaling? Oo, ano kung hindi ka gumaling, hindi ka naman namatay. Hindi mo na-gets? Amen? Ano kung puputulan ka bukas? Takot ka bang putulan? Amen? Huwag ka matakot putulan. Amen? Aayusin ng Diyos yan. Ngayong gabi pa lang, aayusin na yan ng Diyos yung problema mo. Hindi na aabot yan bukas. Bakit? Patutunayan sa ng ating pong Panginoon na siya ay Diyos na tumutugon bunga ng pananampalataya mo. Hallelujah. Kaya sabi ni Gideon, mahina ako. Paano ko maililigtas ang Israel? Bakit? Parang gusto sabihin ng bakit? Ikaw ba? Amen? Sabi niya, paano ko maililigtas? Si Gideon, tinitingnan niya yung kanyang kahinaan. Huwag mo tingnan yung kahinaan mo. Hindi naman ikaw ang gagawa. Amen? Magipag-cooperate ka lang sa ating pong Panginoon.
gawin mo lang ng buong lakas mo, amen, at sasamahan ka ng ating pong Panginoon. Hindi ka bibiguin dahil ang nakaplano ng Diyos sa buhay mo ay tiyak na magtatagumpay ka. Sabi ko, tiyak na magtatagumpay ka. Sigurado, merong assurance na ikaw ay magtatagumpay. Bakit? Hindi ka sasamahan ng tao, kundi sasamahan ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Sasamahan ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na magpapagaling. Diyos na hanggang ngayon, gumagawa pa rin ng himala. Sige mo, Diyos na gumagawa pa rin ng himala, kasama mo. Tapos hindi ka makukumbinsin, mahina pa rin ang loob mo. Ikita mo yung mga bata ka rin, nangangaral na, tapos ikaw hindi ka pa nangangaral. Hello! O, di ba? Usapan alas 4, alas 5, wala ka pa. Sabihin, magsisi ka na. Amen. Kaya natutuwa ako. Kinagagalak ko mga kapatid na ang Diyos ay nagbangon ng mga kabataan na may lakas ng loob para ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, pangarap ko yan? Panalangin ko yan. Sabi ko, Panginoon, magbangon ka ng mga hindi tamad na kabataan. Magbangon ka ng mga kabataang masigasig mangaral ng salita ng Diyos. Amen. Sumibol yung mga kabataan. Pastor, kailan tayo mangangaral ngayon na ba? Mamaya, relax ka lang. Mamaya, mangangaral ka, umulan, umuwi na kayo. Baka mamaya mabasa pa kayo. Hindi pwedeng magpaulan. Though warriors tayo, pero use your mind. Amen? Umuulan yan. Hindi natin control. Pag nabasa yan, ay sigurado. Hallelujah. Kaya sabi ni Gideon, sinabi sa kanya ni Yahweh. Ito pa, ulit. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipin ni Manases. At ako naman, ang pinakahamak sa pamilya namin. Grabe, pinakahamak. Parang pinakawalang kwenta. Hanggang pinakahamak eh. Pinakawalang kakayanan. Amen. Ako yung tipong tao, Panginoon, na lagi lang nasa kwarto. Amen. Nagnunok-nok lang. Wala akong gagawin. Nahihiya akong lumabas. Parang gano'n lang. Amen. May mga ganyan ba tayo? Nung may mga ganyan ba tayong karakter, nahihiya kang lumabas? Gusto mo, nasa kwarto ka lang at tayong makakita ng liwanag. Gusto mo, lagi nasa dilim lang. Amen. Ganyan yung buhay ni Gideon. Ganyan yung kanyang karakter. Pero sa verse 16, sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Sabi ng Panginoon, tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianita ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Sigura, isang tao lang. Alam niyo po ba yung total na fighting men of Midianites o mga Midianita, mga kapatid, ay 4 times sa dami, amen, ng mga Israelita, ng mga sundalo ng Israel. So, ibig sabihin, kung gaano karami yung mga sundalo ng mga yung Israelita, amen, 4 na doble o 4 na beses sa dami ang mga sundalo ng mga Midianita. Nag-gets pa natin? Amen? Pero sabi ng ating tema, keep going no matter what. Amen? Gideon has 32,000 fighting men ready for a battle. Amen? But they are still outnumbered. Pag sinabing outnumbered, amen, kulang pa rin yung kanilang kakayanan. Mas marami pa rin yung kalaban. Amen po ba ngayong umaga? Sabi ng Gideon at sabi ng Hukom chapter 7 verse 1 to 7, si Gideon ay tinawag ding Jerubbaal. Isang araw maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan. So ibig sabihin man nagkaroon ng mga tauhan si Gideon. Amen? At nagkampo sila sa mga bukal ng Harod. Samantala ang mga Midianita ay nagkampo sa hilagang kapatagan. Sa may burol ng More, sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami na mga tauhan mo, Gideon. Sabi, nagdadamihan pa sila. Ilan ang fighting men? Ilan yung sundalo, ang kawal ni Gideon, mga tauhan ni Gideon? 32,000 fighting men.
ready to go for the battle. Hello? Ulitin ko, ilan? 32,000. Sabi ng Panginoon, ang dami naman yan, Gideon. Amen po? Hallelujah. Sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midianita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midianita at hindi dahil sa tulong ko. Oh, may sense ba? Amen? Kaya totoo po yun mga kapatid. Kung minsan, sa buhay natin bilang isang mananampalataya, kapag ang isang Kristiyano ay nagtagumpay na mga kapatid, amen, kung minsan parang pakiramdam niya, hindi niya na kailangan ng ating pong Panginoon. Bakit? Pinagtagumpay na siya sa kanyang sarili. Amen po ba ngayong gabi? Kaya hindi niya na iniisip ang Diyos ang gumagawa ng paraan kung bakit siya nagtagumpay. Kaya sabi ng Panginoon kay Gideon, bawasan mo yung 32,000. Amen? Kaya pa rin ba magtagumpay ni Gideon? Kapag binawasan niya, kahit na outnumbered na yung 32,000, babawasan pa, mas lalong bababa yung bilang ng kanyang mga sundalo. Kaya pa rin ba magtagumpay? Kaya pa rin ba magtagumpay? Bakit? Dahil kasama nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa mga taong bayan na ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi. Sinong takot dito? Na mag-start preaching, pwede nang umuwi. Sinong takot dito? Amen. Para sa Men's Leadership Summit, pwede ka nang umuwi. Hello? Sinong takot dito? Amen. Hallelujah. Sa susunod na linggo ay merong Jubilee Night. Sinong takot sa Jubilee Night? Umuwi na. Higmaan ito mga kapatid. Amen? Padamihan ng pera ito. Di ba kapag pupunta ka sa mga anniversary, pera ang problema? Amen? Problema pa pera? Kaya maraming Kristiyano hindi nakakapunta ng anniversary dahil problema, pera. Sabihin mo sa katabi mo, parang mukha kang Amen? Parang may kamukha ka. Mahirap sabihin, mukha mo nga. Buti na na-issues natin, ano? Sabihin mo, parang may kamukha ka. Sabihin mo, parang may kamukha ka. Hallelujah. Para safe tayo. Kaya sabihin mo sa mga taong bayan na lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi. Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000. Grabe, lagas agad. 22,000 umuwi. Bakit? Mga takot. Amen? Kaya yung mga nandito ngayong gabi, hindi takot. Bakit? Bumalik eh. Sabi ko, hindi takot, bumalik. Hallelujah. Amen. Gusto nilang pagpapalain ang ating pong Panginoon. Gusto nila lumaban. Amen. Sabi ni Satanas, huwag ka nang dumalo. Lumaban. Di nakadalo. Di nakadalo. Ayaw ng Diablo, huwag ka nang pumunta roon. Parehas lang yan. Okay na isang beses. Hindi ka nakinig. Amen. Lumaban ka. Kaya nandito ka ngayong gabi. Pinagtagumpay ka ng ating pong Panginoon. Ang dami palang duwag sa mga Israelita. Salamat na lang, mga taga-salawag, hindi duwag. Hindi duwag ang mga taga-salawag. Amen. Sa Huwebes, mangangaral na yung mga kabataan natin. Para baka natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Kahit hindi darating yung mga matatanda, yung mga kabataan, mangangaral yan. Di ba, Brother Eliasar? Alexis? Ay, di ba sino yan? Aaron. Kanina mga kapatid, nagulat ako. Hindi naman nagulat. Ha? Hindi naman ganon. Nagulat ako, pinagpipray ko si Trix. Bricks. Para hindi ko makalimutan, ano yung games na yun? Bricks game. Ganun. Para hindi ko makalimutan.
Pinag-pray ko kanina mga kapatid, ang husay mag-pray. Ang husay mag-pray at the age of 8 years old, mahusay mag-pray, talo pa yung mga may edad. Grabe, nakakahamon yun ah. Ano po ba? Siyempre, pinapakinggan ko, nag-pray. Wow, grabe. Na-amaze ako. 8 years old, mga kapatid, mahusay na mag-pray, parang hindi 8 years old. Amen? Yung iba, 80 years old na, hindi marunong mag-pray. Salamat, walang 80 years old dito, safely ako. Amen? Husay, sabi ko, hindi lang ito gagamitin sa panalangin. Gagamitin din ang batang ito sa kalye para mangarang sa kanatapatan. Next, don't be afraid, just keep going no matter what. Gagamitin ka natin ng Panginoon. Hallelujah. 22,000 ngunit 10,000 pa ang naiwan. Ilan na natira? 32,000 minus 22,000. Ilan? Ilan? 10,000. Tumama kayo ngayon ah. 10,000 pa ang naiwan. Sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, napakarami pa rin natira. Hallelujah. Marami pa rin natira. Isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila doon ng pagsubok. Amen. Yung pagsubok, hindi yung problema. Ang pagsubok, yung bang i-screen sila, idadaan sa screening. Amen. Kung paano sila, paano yung karakter nila, tinitingnan ng Lord kung paano sila kumilos. Amen. Kaya idinaan sila sa ilog. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi. Ganon nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso. Yung bang parang uhaw na uhaw. Paano ba umiinom yung aso? I-demonstrate mo nga, paano umiinom yung aso? Ganon, di ba? Grabe, parang uhaw na uhaw. Hallelujah. Ibukod mo rin ang mga nakaluhod habang umiinom. Yung relax lang, yung parang ano ba, parang uhaw na uhaw yun. Parang okay lang, hindi masyadong kapahalata. Kahit gutom na, hindi masyadong halata. Yung iba, gutom na gutom. Ay, ako muna. Ano ulam? May kape ba dyan? Grabe, nangunguna pa sa kainan. Tapos hindi naghuhugas ng plato. Amen. Iinom, tapos iiwan lang yung mga plato. Yung baso dyan, hindi hinuhugasan. Ang naghuhugas yung si pastora. Tsaka si pastor, sabihin mo sa katabi mo, nag-gets mo ba? Nakakaya naman yun. Kahit ikaw, pagdating ng araw, kakain ka tapos hindi ka maghugas ng plato. Tapos maghugas ng kinainan mo yung pastora mo. Para mabigat isang araw, mararanasan mo yun. Pero habang naghugas ako ng plato, kanino kaya ano ito, kinainan ito. Sino kung dumaan dito, hindi naghugas. Ang dami na ng baso. Pastora. Ang mga kakanta na, sasaya ang bawat sandali kapag maghugas ka na. Sasaya ang bawat sandali kapag naghugas ka na. Pagkatapos, mamaya kausapin ko sila, sino ba yung hindi naghugas? Amen. Bawasan mo pa yung Gideon, marami pa. Amen. 10,000 pa yan. Nakita. O sige, sumunod si Gideon. Pagdating nila sa batis. Amen. Sinabi ni Yahweh. Saan ba? Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng uminom na parang aso, ibukod mo rin. At sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ng Ang sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ay 300. At ang iba'y lumuhod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom ang isama mo upang pagtagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Midianita. Ang iba naman pauwiin mo na. So ilan ang natira? 300. Amen. Elite warriors of Gideon.
Amen. Ang natira ilan? 300 elite warriors, fighting men of Gideon, amen, para digmain ang mga Midianita. The rest, 9,700, pauwiin mo na. Takot pa yan. Walang ano yan, walang determinasyon yan. Mga ano yan? Ano tawag doon? Walang determinasyon. Mga mahihinang loob. Amen. Hindi kaya mag-pray araw-araw. Hindi kaya dumalo bawat gawain, mahinang loob. Nangangano si pastor, iniwan si pastor, mahinang loob. Salamat na lang. Ay, pastor, okay ka lang dyan, dyan ka lang muna, may gagawin pa kami, importante ito. Purihin ang Panginoon, Panginoon, salamat. Kahit ako na mag-isa, hallelujah. Iniiwanan ako ng iba, mangangaral ako sa iyo, papangaral kita. Dumating yung iba, 10 minutes. Tagal pa, saan pa kaya ito mga to? Naligo pa yung iba naman, pinuntahan pa yung iba. Ako sabi ko, kailangan maging matatag ako rito. Amen? Pero mamaya, nung dumating sila, baya-bahala na kayo, alis na ako, may pupuntahan ako. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mong pahirapan si pastor. Kung meron mang nangunguna, ikaw yun. Amen? Huwag mong hayaan na pangunahan ka pa, utusan ka pa para gawin mo yung tungkulin mo sa kaharian ng ating pong Panginoon. Amen po ba ngayong gabi? That isa ka sa 100 fighting men. Talagang ikaw ba ay kasama sa 300 warriors? Kasama ka ba sa mga fighting men of Israel? Amen. Are you a fighting man? Do you prepare yourself for any challenges? Are you one of the elite forces like Gideon has? Are you one of the 300? Taas na kamay, yung kabilang sa 300. Anong point doon mga kapatid? God don't need quantity. Amen? Hindi niya kailangan kung gaano karami. Ang kailangan niya, yung mga may kwalidad na Kristiyano na handang makipagdigma sa kalaban. Amen? Yung mga Kristiyano na handang manindigan, amen, ipaglaban ang kaharian ng ating pong Panginoon. Yan po ang hinahanap ng Diyos. Yung mga Kristiyano na handang sumugod sa mga digmaan ng kanyang buhay. At ayon niya, yung mga Kristiyanong, amen, bumagyo lang, wala na sa gawain ng ating pong Panginoon. Amen? Palampakan natin si Lord. Hallelujah. Sabi ko, ang lakas ng ulan, okay lang. Ang mahalaga, makarating tayo sa Makati. Purihin ang ating pong Panginoon. Hindi umulan pagpunta namin doon. Umulan pag-uwi namin. Basa si Brother Neo. Bakit? Hindi nagdala ng kapote. Kami, alam namin, uulan. Bakit? Merong malakas na bagyo. Kaya ang ginawa namin, bit-bit namin yung kapote. Bakit? Wise in it. Hallelujah. Wise in it. Hindi pwede mabasa ito. Bakit? Amen. Puspos ka na sa gawain, pinagpala ka na sa gawain, pang-uwi mo ng bahay, basang sisiw ka. Diba? Pinagpala ka nga, ipag-uwi mo sa bahay, basa, nanginginig ka na. Salamat na lang. Pinauwi ng Diyos, ligtas sa lahat ng kapangamakan. Amen? Bakit? Nakita niya that we are fighting men. Hallelujah, na kaya manindigan, ano man yung kinakasangkutan, ano man yung ating kinakaharap ng mga digmaan, lumalaban tayo. Why? Amen? Kasama po natin ang ating pong Panginoon. So, keep going no matter what. Why? Number one, God Himself will take the lead. Andiyan po ba tayo? Bakit hindi ka sasama, hindi ka makipagdigma? Ang nangunguna sa atin yung ating commander, si Lord. Uulitin ko, bakit hindi ka sasama? Yung commander natin, yung pinaka-leading natin, conqueror, walang iba kung hindi ang ating pong Panginoon. Amen po ba ngayong gabi? Uulitin ko, hindi ikaw, hindi si Gideon, hindi tayo, kundi ang Diyos ang susugod, siya ang nangunguna sa panahon ng mga digmaan sa buhay mo. Amen po ba? Sabihin mo, sa isip mo, sa sarili mo, hindi pala ako. Si Lord pala. Bakit ako matatakot? Samantalang sasamahan ako ng Panginoon. Masaktan ka man, iiyak ka man, pero alam mo, andyan, kasama mo pa rin ang Diyos. Amen po, mahirap pa makipagdigma? Mahirap. Kakabahan ka rin minsan.
Matatakot ka rin minsan, mababagabag ka rin minsan, pero wag na wag mong kaligtaan. Amen. Sabi ng Panginoon, sasamahan kita saan ka man naroroon. Sasamahan kita, ano man ang iyong gagawin, saan ka man pupunta, amen, kasama mga ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag ka matakot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang duwag. But the Lord, your God Himself, will cross over ahead of you. He will destroy the nations living there, and you will take possession of their land. Joshua will lead you across the river, just as the Lord promised. Sabi ng Deuteronomy chapter 31, verse 3. So, ibig sabihin, ano? The Lord Himself will cross over ahead of you. Siya ang manguna sa iyo. Amen po ba? Hindi siya sa likod, siya ay nasa unahan mo. Sabi ko, siya ang nasa unahan mo. Kapag binabaril ka na, kapag binabato ka na, sasaluhin niya ng ating pong Panginoon. Amen po ba ngayong gabi? Hallelujah. Babanggain niya yung mga problema sa buhay mo. Para maging safe ka. Amen. Para huwag ka lamang hina. Para hindi ka lamang mawala ng gana sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. God will take the lead. Hello. Masarap bang leader ang ating pong Panginoon? Masarap bang leader ang Diyos? Amen. Hindi na siya leader. Amen. He is our guide. He is our protector, mga kapatid. Amen. Ang tao, ililid ka lang yan, tuturuan ka lang yan, pero magpo-protect niyan. Hindi yung taong naglilid sa'yo, ang Diyos mismo ang maglilid sa'yo. Hallelujah. Nasusunod pa ba natin? Amen. Kaya yan ang dapat huwag mawala sa atin, mga kapatid. Sa panahon ng kawalan ng financial, sa panahon ng kawalan ng trabaho, amen. Sa panahon ng marami alalahan, maraming bayarin, huwag ka mag-alala. God will take the lead. Sabi ko, God will take the lead. Makakarating at makakarating ka doon sa lugar na kung saan ipinangako ng Diyos na pagpalain ka. At hindi siya papayag na hindi ka makakarating doon. Siya ang mapapahiya. Siya ang nangako sa iyo, hindi tao. Tama po ba? Naniniwala ako, amen. Hallelujah. Hindi kailangan na maraming Kristiyano sa salawag para hindi natin i-conquer yung mga lugar na kung saan wala pang church. Wala pang gawain ng ating buong Panginoon. Hindi kailangan ng mga 22,000. Amen? Bilangin natin ilan tayo. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 20, 30. Sapat na yung 30 para i-conquer natin yung world. I-conquer natin yung mga digmaan. Amen? Makapagtalim tayo ng mga churches all over the world. I-conquer natin yan. Amen po ba? Yung iba, meron ng Japan. Meron ng London. Saan ka? Amen? Saan mo gusto? Yung iba London. Ikaw saan? Londito. Malalong. Yung maraming Kristiyano. Londito. London. Utang dito, utang doon. Amen. Pastor Weber, marami nag-aantay sa iyong lugar. Pastor Ramel, tandaan ninyo, marami nag-aantay sa iyo, sa inyo. Bukas, ang buong Cavite, marami pang lugar sa Cavite na walang God's Kingdom. Amen po ba ngayong gabi? Huwag din matakot. Kami nga may nagsabi na sa akin, kapag kayo ay humabang, umalis na ng alabang, huwag na huwag kayo mag-alala. Amen. Meron at merong gagamitin sa inyo ang Diyos. Merong gagamitin sa inyo ang Diyos. Humabang kami at totoo, meron nang ginamit sa amin ang ating pong Panginoon. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang paggamit ng Diyos sa mga tao para pagpalain kami. Amen po. Gusto mo ba pagpalain? Iniwan ko yung trabaho ko, Pastor Eder. Amen po ba? Bigat na 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 ako. Hallelujah. Trabaho ako ng trabaho, walang nangyayari. Hindi ako nakapag-open ng account ko. Amen? Hindi ko nababayaran lahat ng utang ko. Walang nangyari. Pero salamat na lang, ginamit yung trabaho ko
para makapag-invest ako sa kaharian ng ating pong Panginoon. Amen? Nagamit lahat yan, mga kapatid, para investment namin sa kaharian ng Diyos at naniniwala ako isang araw, amen, tutubo yan, aanigin namin. Amen po ba? At kasama kayo dyan. Kasama kayo dyan sa ano. Kung mayroong panawagan ng pagkakaisa, makiisa ka naman. Amen. Kaya hindi lang kami, kundi ikaw, pati ikaw ay damay sa pagtatagumpay ng GKMCC sa Lawag. Amen? Hallelujah. Number 2, He is always around you. He is our best companion. Amen po ba? Kung meron ka bang best ever companion na hindi mo pagsisisihan, hallelujah, yung companion, mga kapatid, na talagang hindi mo pagsisisihan, ay, salamat, ay, ano ba naman yan? Bakit ganun? Iniwan mo ako? Walang ganun. Amen? Your best companion, your best friend, na sa oras ng kagipitan ay hindi kanya iiwanan. Tama po ba? Kung minsan, sa oras ng kagipitan, may mga pagkakataon na sa isang pamilya, imbes nagkakaisa, kung minsan, hallelujah, nagbabangayan, nag-aaway. Kapatid, lagi natin tatandaan, kung meron mang magtutulungan, meron mang magkakaisa, yung mga taong sumasampalataya sa Panginoon at naniniwala pagpapalain sila ng ating pong Panginoon. Amen? Palapakan natin ang malakas sa Lord. His intention is greater than our ambition. Tama po ba ngayong gabi? Anong intention ng Panginoon? Hindi niya intention na manatili ka sa sitwasyon mo na yan ngayon. Ang intensyon ng Diyos ay higit pa sa iyong ambisyon sa buhay. Ano ang ambisyon mo sa buhay mo? Amen? Makapag-travel abroad, hindi ka na magtatrabaho, kundi ipangaral mo ang ating pong Panginoon Jesucristo, amen, mangyayari yan, hindi lang isang bansa. Amen, you will go around the world. Sabi ko, you will go around the world. Para may pangaral lang ang ating pong Panginoon. Hindi ka lang pang 2,000 mabuhay. Hindi ka lang pang San Marino. Hindi ka lang pang phase 4. Hindi ka lang pang phase 3. Hindi ka lang pang phase 1. Hindi ka lang pang site. Mga kapatid, we will go around the world to conquer the world. Amen. Using the word of God. Hallelujah. Huwag mo sabihin na hindi mo kaya. Maraming taong nagsasabi hindi niya kaya. Pero ngayon, pinagtagumpay ng ating pong Panginoon. Kabataan dati, ngayon hindi na kabataan. Ngayon, malaki na. Amen. Pinagtagumpay na ng ating pong Panginoon. Bakit? Tumugon sila sa panawagan ng Diyos. Hallelujah. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang loob, ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 9. Kapag saan ka magpunta, let's say pupunta ka saan mo gusto pumunta? Lagi mong tatandaan, lagi mong i-consider. Kasama natin ang ating pong Panginoon. At lalo na kung anong ginagawa mo lagi, tandaan mo, amen. Hindi ka lang sinasamahan ng ating pong Panginoon. Kapag gumagawa ka ng mali, sinasawata ka ng Diyos. Kapag gumagawa ka ng tama, pinupuri ka ng ating pong Panginoon. Kapag pinupuri ka ng Diyos, makikita mo, pinagpapala ka ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kaya, salamat. Bunga ng ating mga ginagawang sakripisyo sa kaharian ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Totoo ang pangako ng ating pong Panginoon. Pangako ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, sabi niya po sa Pablo, amen, magpakatatag kayo at huwag matinag. Magpakasipag kayo sa paglilingkod sa Diyos. Yamang hindi mawawalan ng kabuluhan lahat ng inyong pinagpagalan para sa Kanya. Ano sabi? Magpakasipag kayo. Saan? Hallelujah, sa paglilingkod sa Diyos. Hindi niya sinabi, magpakasipag kayo sa pagtatahi, magpakasipag kayo sa pagpuputol ng kahoy, magpakasipag kayo, amen, sa paglalaba, magpakasipag kayo sa pagluto ng tinapay, amen, magpakasipag kayo sa mga gawain sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen.
Kung meron na makita sa atin ng ating pong Panginoon yung sipag natin sa kaharian ng Diyos. Given na yan, masipag ka na, oo. Pero yung sipag mo sa kaharian ng Diyos, yun yung makita, nais na makita ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, gets mo na ngayon. Gets mo na ngayon. Lahat ng mga sakripisyo mo sa panahon na umuulan, bumahayo ka pa rin, nangangaral ka pa rin, bayad ka na sa Panginoon. At kapag nagbayad ang Diyos, amen, hindi naman inaabot ka agad sa iyo. O ito, bayad ko sa iyo. Kapatid, antayin mo lang. Antayin mo lang, marunong ka mag-antay. Sabi ko sa iyo, uulitin ko, yung sinabi ko nakaraan, God will give you surprises. Amen. Ipa-experience sa iyo ng ating pong Panginoon yung mga surprises na magugulat ka, wow. Nais mong paiyakin ng Diyos sa mga pagpapalang nais na ibigay sa buhay mo. Tama po? Amen. Masarap kayong umiyak kapag pinagpala ka ng ating pong Panginoon. Amen. Hindi mo naman kapag pinagpala ka ng Diyos, mga Kristiyano, take note. Meron ka bang nakitang Kristiyano na kapag pinagpala, lumulundag, gumugulwa, sarap. Ang mga Kristiyano, tandaan natin kapag pinagpapala yan, umiiyak yan sa kagalakan. Sabi ko, umiiyak yan sa kagalakan. Hallelujah. The more, amen, na umiiyak siya, lalo niyang nararamdaman yung presensya ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Lagi nating tatandaan, keep going. Hallelujah. Just keep going, amen. Huwag kang tumigil, magpakatatag ka lang. Hallelujah. No matter what happened. Ano man yung sitwasyon ng buhay mo, sitwasyon mo na yan. Hindi mo na pwedeng baguhin yun ngayong araw na ito. Pero tandaan mo, kayang ayusin niya ng Diyos sa araw na ito. Kayang gumawa ang Diyos ng mga dakilang bagay. Habang nakaupo ka dyan, hindi mo ba alam, gumagawa ng Diyos ng mga dakilang bagay sa buhay mo? Nararamdaman mo ba yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo? Nararamdaman mo ba yung pangungusap ng Diyos sa buhay mo at sinabi ng Diyos sa iyo, sige lang, tuloy ka lang. Magpakatibay ka lang, magpakatatag ka lang. Huwag kang matakot dahil ako ang Diyos. Amen. Ako si Yahweh na iyong Diyos. Ako ang Diyos na sasama sa iyo. Saan ka man magpunta. Ang sarap makinig na mga ganun mga pangungusap. Amen po ba ngayon? Hindi mo napapakinggan yan sa mga magulang mo, sa mga taong nakapaligid sa iyo, pero may makikinig, pakinggan mo lang yung sinasabi ng ating pong Panginoon. Sigurado ko, kapag nagbitaw ng salita ng Diyos, hindi niya hahayaan na mawawalan ito ng kabuluhan. Tama po ba ngayong gabi? Kaya habang tayo po ay aawin, tayo po ay tumayo, mga kapatid. At lagi nating tatandaan, amen, you have to keep going. Hallelujah. You have to keep going no matter what. Aawin tayo para sa Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon ngayong gabi. Huwag mo isipin kung anumang problema meron ka. Huwag mo isipin yung mga bagay na hinahabol mo ngayong gabi. Yan lang yan. Yung mahalaga. Kaya maramdaman mo yung pangungusap ng Diyos sa Diyos. Ang pinakamahalaga, kapatid, ngayong gabi, maramdaman ka ng Panginoon na totoong sumasamba sa Kanya. Hindi mo binabaliwala lahat na napapakinggan mo, hindi lamang sa gabing ito, kundi yung mga pangaral sa iyo ng mga nakaraan. Kapag titingnan sa iyo ng ating Panginoon sa puso niya na nanatili ito, hindi lang nanatili, hinahakbangan mo. Amen. It is your faith. Katulad na sinabi ko pa nga, your faith is not just a display. Hindi lang yan dinidisplay. Hindi lang sinasabi, ako ay mananampalataya, ako ay born again, pero wala ka namang ginagawa. Hallelujah. Sa mga taong nagsasabi, he is a born again, or they are a born again Christian, but they are just a display. Mga kapatid, tandaan natin, meron po purpose kung bakit tinawag ka rin natin po Panginoon. Kung bakit ka tinawag na mananampalataya, yan, the privilege
that authority. Amen. Yan. Hindi na nagtatapos doon. You are not just a display. Hallelujah. You are not just a decoration. Hallelujah. Your design, your life designed for greatness. Uulitin ko, your life designed for greatness. Dinidesign ka para sa mga kinamdagan. Hallelujah. Kausapin mo natin kung paano. Damhin mo, maramdaman mo ang presensya ng Diyos ngayong gabi. At hindi papayag ang Panginoon na hindi siya kikilos kapag naramdaman niya ang puso mo. Amen. Kikilos at kikilos siya sa buhay. Hallelujah. Ayusan natin yung ating pananampalataya. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Manindigan tayo sa ating pananampalataya. Hallelujah. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos, magpakatatag ka, magpakatatag ka. Kapag sinabi ng Panginoon, huwag ka matakot, alisin mo yung mga bagay na nagbibigay ng takot sa iyo. Hallelujah. Kapatid, kung bakit ka natatakot, bakit ka nag-aalala, ang dahilan niyan ay kulang ka sa pananampalataya sa Panginoon. Kulang ang iyong paghanga sa Diyos. Marami nang humahanga sa Panginoon, pero ikaw kulang pa ang iyong paghanga. Nais ng Diyos na paghanga mong ito, ang pananampalataya mo ito ngayong gabi ay nais na i-level up yan ng ating pong Panginoon. Because you know, hallelujah, your faith is not just a display. Hallelujah. God will activate your faith right now. Hallelujah. Your faith will put you into action. God will activate your faith. Just believe. Just have faith. Just keep going no matter what. Ano man yung mga nararanasan mo, ano man yung mga nai-encounter mo, kapatid ko sa Panginoon, magpatuloy ka lang, hallelujah, magpatuloy ka lang, darating ka rin sa urong ng tagumpay, makamtan mo rin yung mga pinapangarap mo sa buhay, darating ka rin, hallelujah, doon sa lugar kung saan nakatagdag ang pagpalain ng ating po Panginoon, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah, Lord. Glory, hallelujah. Come on, church, hallelujah. Sambahin natin ang ating Panginoon, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Holy Spirit, God, hallelujah. Ikaw lang ang Diyos na nagmamahal sa iyong mga anak ngayong gabi. Ikaw lang ang Diyos na kumikilos sa lahat ng aming mga sitwasyon, Panginoon. At ang sabi mo, magpakatibay kami, magpakatatag kami, huwag kami matakot, huwag kami magkaalala. Kasama ka namin, you are always around us, God. You are always around us. Kasama mo kami, Panginoon. Kasama ka namin, kakampi ka namin, katuwang ka namin, dakilang Diyos, katulong ka namin, Panginoon, sa mga ligmaan at hamon ng aming buhay. Nariyan ka, Diyos na hindi nagpapabaya, Diyos na hindi tumatalikod sa kanyang pangako, Diyos na concern sa lahat ng mga nagmamahal
Panginoon, hallelujah. Salamat at dinala mo po kami sa paglilingkod sa inyo. Natutunan namin paglingkuran ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, hallelujah. Pinaunawa mo sa amin kung ano yung totoo, dakilang Ama. Salamat po, dakilang Diyos. At iniingatan mo po kami, Panginoon. Hindi lang iniingatan, pinapangakuan. Hindi lang pinapangakuan, Panginoon. Pinapakinggan, dakilang Diyos. Hindi lang pinapakinggan, pinagpapala mo kami, Panginoon. Hallelujah! Pinapalakas, pinapatatag sa aming pananampalataya. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, we glorify your name, God. Hallelujah. Your name is worthy to be lifted up high, Jesus. Hallelujah. Our life designed for greatness, Lord God. Hallelujah. Ikaw po may sabi, Panginoon, sundin lamang namin yung mga utos mo. Hindi kami tatalikod sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Makinig lamang kami sa mga alituntunin mo, dakilang Diyos. Tinitiyak mo sa amin ang tagumpay. Ipinangako mo sa amin ang tagumpay, solusyon, katugunan sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Walang nangako sa amin, Panginoon, na tao, dakilang Diyos. Wala kami napapakinggang taong nangako sa amin. Pero meron kami naunawaan, meron kami napakinggang Diyos na nangako sa amin, Panginoon, ngayong gabi. Salamat po, Ama ng marami. At sumasampalataya po kami, Panginoon, na ang pangako mo ito ay magkaroon po ng katuparan sa aming mga buhay. Magkaroon po ito ng kaganapan sa buhay ng bawat isang sumasampalataya sa iyo. Panginoon, magpatuloy po kami, dakilang Diyos. Ano man yung sitwasyon ng aming buhay. Hindi kami magbaback out, dakilang Diyos. Hindi kami tatalikod, Panginoon. Hallelujah. Lakasan namin ang aming loob. Ang aming kasama. Ang Diyos na buhay. Ang Diyos na makapangyarihan. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Tanggapin din yung mga kapatid ng mga pagpapala, papong, mga biyaya ng Diyos. Ang pag-iingat ng Diyos ay sumasa inyong lahat. Sumasa ating lahat ang pangako ng Panginoon. Tanggapin mo ito ngayong gabi. Magaganap ito sa buhay mo. Ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Salamat po na marami, Panginoon. Pinupuri ko namin sinasambang pinapasalamatan. Ikaw po ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami naglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Ikaw ang dahilan kung bakit pinagpala ka kami, Panginoon. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit naramdaman pa, Panginoon, namin yung katiyakan sa buhay mo walang hanggan. Salamat po ang ng marami. Ingatan niyo po ang buhay ng bawat isa at katagpuin sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Masarap ba magpuri sa atin po, Panginoon? Amen. Salamat po sa buhay po ninyo. At pati sa mga viewers po natin na hanggang ngayon ay hindi nagsasawa, patuloy sa sumusuporta sa gawain ng ating po, Panginoon. Tanggapin mo ang pagpapala, kapayapaan, kagalakan. Hallelujah. Dahil ngayon pa lang, amen, ay naniniwala ako, hallelujah, your life designed for greatness. Amen. Tayo po lahat ay magbibigay sa gawain ng ating po, Panginoon. Iniisip mo, kanina nagbigay ka na, ngayong muling gabi magbibigay ka ulit, huwag ka mag-alala, kapatid. Sa panahon ng mga kawalan, andyan ang Diyos na nangigan para hindi tumigil sa pagbibigay sa atin. Amen? Binigyan tayo ng pag-asa, binigyan tayo ng mga bagay na hinihiling natin, andyan yung pamilya natin,
andyan yung mga anak natin, andyan yung asawa natin na hindi tumitigil sa pagmamahal sa atin, yung mga anak natin na hanggang ngayon ay inspirasyon pa rin natin. Hallelujah, lahat yan ay favor ng ating pong Panginoon na dapat natin maunawaan na hindi yan kayang bayaran ng halaga. Amen po ba? Amen? Kaya yung ibibigay mo ngayong gabi, maliit na bagay lang yan ikumpara sa mga dakilang bagay na pinaranas mo sa'yo ng ating pong Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, magbibigay tayo ulit. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo ulit, maliit na bagay lang ito. Tayo pong lahat ito ngayon at manalangin tayo. Diyos, ang dakila, pagpalain niyo po lahat ng kami na magbibigay. Ibalik mo na maraming beses na pagpapala, siksik, liglig at umaapaw. Ulan ng pagpapala, bagyo ang tagumpay sa kanilang buhay. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Amen. Pasto natin, pasto ba lang, maragaling. Pasto natin natin mga kamay sa mga kaloob. Salamat po na maraming Panginoon sa mga pagpapalang ito. Sumasampalataya po kami, dakilang Diyos, na meron kang gagawin sa sisidlang ito, dakilang Diyos, hallelujah, hindi lamang ito, kundi pupunuin mo ng mga pagpapalang Panginoon. Ang basket na ito, dakilang Diyos, upang mas higit pa namin magamit ang aming buhay, Panginoon, para sa ikalalawak ng gawain mo, dakilang Diyos. Maraming mga anniversary, Panginoon, na ang pupuntahan kami this Saturday na meron na naman. Panginoon, ang mga proceeds nito, Lord God, ang mga kaloob ng mga kapatid namin ito, Panginoon, maging kabahagi po sila sa tagumpay ng mga gawaing aming pupuntahan na bilang Diyos. Salamat po na marami. Ibalik mo na maraming beses na pagpapalang tagumpay sa kanilang buhay ang kanilang maranasan. Tanggapin mo ito sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah. God bless you all. Good evening, everyone, and have a happy weekend. To God all be the glory. God bless.